Mama, nablangko ang isipan ko sa mga nakakatakot niyang salita at ginagawa ngayon. Labas! Tinukoy niya ang pintuan. Tahimik akong magulhol na naunang lumabas at bumaba ng hagdanan na hindi inaalis ang paningin sa kanila sa aking likuran. Nakita ko na mas bumabaon ng taling ng kutsilyo sa leg ng anak ko. Gusto ko mapasigaw, humingin sa klodo. Ang asawa ko ay narito lang pero pakiramdam ko ay napakalayo niya. Hindi ko magawang isigaw ang pangalan niya sa takot na gawin ni mamang banta niya, lalo pat nasisindak na ako sa pulang likido na yon. Mama, pakiusap huwag mong saktan si Dazel. Nagmamakaawa kong pakiusap sa kanya. Gagawin ko naman ang sinasabi niyo. Ilayo mo lang yung kutsilyo, nakikiusap ako, ma. Kapag nalabas mo kami rito nang hindi na pagsususpetsahan ng mga gwardya, sige. Ganon na lang kabangis ang ekspresyon sa mukha niya. Madilim at napakatahimik na sa loob ng mansyon, marahil natutulog na ang lahat. Kung kaya't walang nakakakita sa amin ngayon. Hindi ko alam kung anong balak niyang gawin. Kung bakit niya kinukuha si Dazel ngayon at gustong ilabas sa mansyon. Kung hindi ako nagising ngayon, nadakit na niya ito. Hindi pa nakakalipas ang isang araw na nagdesisyon na kung pagkatiwalaan siya. Pero ganito na agad ang nangyari. Kasalanan ko. Bakit ko siya hinayaang manatili rito? Ang tanga-tanga ko. Wala akong kwentang ina. Bilisan mo. Oo po. Siguraduhin mo walang gwardiya ang haharang sa atin kung ayaw mong matuluyan ng batang to. Ang plano sa aking isipan na dumaan sa lungga ng mga tauhan ni Zack ay mabilis na nabago. Lumiko ako ng landas kung saan madalas dumaan si Zack at wala roong humaharang ng mga tauhan niya. Zack, please wake up and help us. I'm begging you. Zack woke up when he felt Audrey wasn't on her side of the bed. Hinapaka pa niya pa ang kama at nang makumpirma na wala nga ito, ay doon na siya napamulat ng mga mata saka napabangon. Audrey, may pagkantok siyang bumangon para puntahan ang banyo sa loob, subalit wala roon ang asawa niya. Nang matingnan ng orasan ay nagtaka siya kung saan naman pupunta si Audrey samantalang 3:00 pa lang na madaling araw. Audrey? Kunot ang noo siyang lumabas sa kwarto para puntahan ang katabing kwarto ni Dazel. Paniguradong iniwan siya ni Audrey sa kanilang kama para tabihan ang anak. Mabilis na nagising ang kanyang diwa na makitang bukas ang pintuan ng kwarto. Dali-dali siya rong pumasok. Ang bumungad sa kanya ay ang magulong higaan ni Dazel, subalit wala roon ang anak niya kung saan huli pa nilang pinatulog ni Audrey. Where the heck did they go? Nagmamadali siyang lumabas sa lugar at halos liparin pababa ang sala. Tahimik ang paligid, nakapatay ang mga ilaw, walang bakas na mag-ina niya. Doon lamang siya kinutuban ng masama. Mabilis siya nagtungo sa maid's quarter. Natatandaan niya pa kung saan kwarto nilagay ang ina ni Audrey. Wala siyang pag-alinlangan na binuksan ng silid. Tumagundong sa kabanditib niya nang makita rin walang katawag-tawag sa loob. Audrey wouldn't do something like this in the middle of the night. Unless something happens. Malalaki at mabibilis ang hakbang na kinuha niyang telepono sa kanyang kwarto upang may tawagan. Check the surveillance camera. Find my wife and son. Have men search in and out of the mansion to find them. Make sure to do it quietly. Ibinaba niya iyon subalit may bagong tinawagan. Ramil, my wife and son are missing, as well as Audrey's mother. Go and check what happened to Raquel and Landris. See what they had planned before. Noted, boss. Pagbaba sa telepono, saka napahilamos na mukha. Ganoon na lang kabilis sa mga naging paghinga niya habang pilit na pinapakalma ang sarili. Kahit alam niyang hindi basta-basta makakalabas sa mansyon niya ang sino man ang hindi nakikita ng mga gwardya, ay hindi pa rin niya maiwasang mangamba. If it's Audrey, then the guards wouldn't be alarmed. Walang ibang pumapasok sa isipan niya kundi may binabalak na masama ang ina ni Audrey. Iyon lamang ang ideya na sasakto sa pangyayari ngayong gabi. Imposibleng gigising ang asawa niya ng ganitong oras at bigla-bigla na lamang tatangayin si Dazel kasama ang mama nito. Tumilim ang mukha niya. Gayunpaman, nasa teritoryo niya ang matandang babae na yon. Isang pagkakamali na rito mismo nito gagawin ng mga plano nito. Tiimbagang niyang kinuhang baril sa nakakandadong punos ng kabinet. Nilagay niya roon ang mga bala saka iyon tinasa. Naghintay siya ng halos 10 minuto bago tumunog muli ang telepono. Boss, nahanap na namin sila. Nasa East Gateway sila dumaan.
Hindi kami basta-basta pwedeng sumugo dahil nasa delikadong sitwasyon sila Ma'am Audrey. May hawak na armas sa matandang babae. Hostage niya ang anak niyo, boss. Nagtangis ang bagang niya at nagiskisa namang ngipin niya sa pagtitimpi ng galit. Lumakas ang dagundong sa dibdib niya. Anong gamit niya? Patalim, boss, Pichilyo. Malapit na rin silang makalabas ng gate ngayon. Was the gate locked? Lock the gate from the outside. Make sure they will not be able to open it. Don't alarm them. Don't even let them see any guards. Opo, boss. Nakuyom niya ang sariling kamao habang iniisip ang susunod na hakbang na gagawin. Kung hawak nito ang anak nila at may hawak na patalim, mas malalagay ito sa pinakamapanganib na sitwasyon kung pipiliin niyang barili ng matandang babae. Audrey wouldn't want to witness her mother's murder either, and it will be traumatizing to her. What is the best way to save them? Isang marahas na hininga ang pinakawalan niya bago muling nagsalita sa telepono. Let's disarm her first. Ensure a good spot to hide. Sinabi niya ang gagawin sa tauhan. Marahil ay hindi nila ito pwedeng gawin sa bayolenteng pamamaraan kaya siya nahirapan. Mag-ina niya ang naroon. You cannot risk their lives, even if it's meant to save them both. There's no other way but to negotiate with the old woman. Tinago niya pa rin ang baril at hinipit ito sa pants ng pajama niya. Saka nagmamadaling lumabas para tunguhin ang East Gateway. Doon siya madalas lumalabas-pasok sa mansyon, tanging para sa kanya lang ang daanang yon. Para isipin na rito nila pipiliing lumabas, ay mukhang may balak na itakas ng mama ni Audrey ang mag-ina niya. What could it be that she wanted? May kinalaman na naman ba ito sa pera? At ilang beses nilang sinabihan na wala itong makukuha sa kanila. May kinalaman din kaya rito si Raquel? No matter what the reason, he cannot let her slide after all this. Nagkamali ito ng desisyon sa ginawa niya ngayon. Ma, ginagawa ko naman eh. Ayaw nga mabukas. Hindi ko rin alam kung bakit. Maalingaw-ngaw ang umiiyak na boses ni Audrey sa lugar, puno ng pagtataranta. Kaagad siyang naalarma sa paraan ng pagkabalisa ni Audrey. Mula sa kalayuan ay nakita niya na sinusubukang buksan ang gate. Pero dahil iniutos niyang ikandado yon mula sa labas, ay hindi nagtatagumpay si Audrey, kahit ano pang udyok ng ina nito. Napakahina mo. Tulakin mo ng mas malakas. Huwag kang lalampa-lampa. Kunti na lang talaga, Audrey. Babaon ko na talaga itong hawak ko sa leg ng anak mo. Mama, wag. Mas lalo yung ikinabahala ni Audrey nang hihinang natuon na sa kanilang pansin kahit walang kalakas-lakas na tinutulak ang malaking gate. Sa sitwasyong iyon ay nahabag ng gusto ang puso ni Zach. Walang pinaglalagyan ng sakit. Audrey wouldn't cry that hard if Dazel wasn't in danger. But he really is now. Maging siya ay napabunsod sa mga naririnig na lumalabas sa bibig ng matandang babae. Nagdidilim ang paningin niya na gustong hugutin ng baril, subalit sa natitirang rasyonalidad ay hindi niya pa rin ginawa. He held himself back and maintained his composure. His calm but firm voice echoed the surroundings. Put the knife down now. Nakita niyang natigilan ng dalawa. Gulat na humarap ang mama ni Audrey sa kanya. Subalit agad ding napalitan ng ekspresyon nito sa mukha ng pagiging histerikal. Bumaba ang mga malalamig na mata ni Zach sa anak niyang wala ngayong malay at wala sa ayos sa pagkakabuhat ng matandang babae. Subalit ang mas nakapagpalamig at nakapagpadilim sa mga mata niya ay nang makita ang dugo sa leeg nito. Para siyang mawawala sa katinuan habang napagmamasdan iyon. Naramdaman niya ang panlalamig na mga kamay niya na nag-uudyok na kanya ng dukutin ng baril at pasapugin ng ulo ng matanda ngayon mismo. Zach! The trembling voice of Audrey spoke, got his senses back. Napabaling ang paningin niya kay Audrey na natatabungan ngayon ng mga luha at dalawang mga mata. Nakikita niya kung gaano ito nasasaktan ngayon at nababalot ang takot. He gave her a comforting kiss before he focused his attention again on her mother and his child's safety. Kano kailangan mo? Madiin niyang tanong dito. Napaintag ang matat ng babae, lukot na mukha. Akala niyo ba dahil lang sa pera lahat ng to? Ano pa nga ba? Don't make me laugh if you say you want something else rather than money. Kayong mga Saavedra, wala kayong pinagkakaiba. Kayo lang din na nang iipit sa sitwasyon ko ngayon. Puno ng galit itong itinutok ang kutsilyo sa kanya. Kayong mga Saavedra.
Pag-uulit niya pang seryosong tanong. Kung ganon, may interaction na kayo ni Raquel. Sabihin mo, ano na pag-usapan yun? Because that woman is locked up now. She won't be able to protect you after this. Ano? Bumakas ang takot sa mga mata nito. Imposible. But if you put that thing away now and give back my child, I promise not to hurt or hold you accountable for what is happening. Ano ako, tanga? Muli nitong nababaliw na tinutok ang kutsilyo sa bata. Lahat sa akin kinuha na ng babaeng yon. Wala siyang tinira sa akin mas sentabo. Ngayon, hindi ako makalapit sa inyo dahil kinalaro niyo nang wala akong makukuha sa inyo. Kaya bakit pa ako magtitiwala? Ang walang hiya kayong mayayaman kayo. Akala niyo kung sino kayo. Mama, nakikiusap ako. Makipagkasundo ka na lang sa amin. Pakawalan mo na si Dazel. Ibibigay ko na lahat ang gusto mo. Isa ka pa. Pagalit na hinarap nito si Audrey. Akala mo kung sino ka eh. Ako lang din naman ang nagluwad sa'yo. Napakayabang mo. Hindi ka marunong lumingon sa pinanggalingan mo. Hindi ka sisikat kung hindi dahil sa akin. Hindi ka yayaman at makakapag-asawa ng isang Saavedra kung hindi dahil sa akin. Ako lahat ang nagtaguyod sa'yo. Pero kung ituring mo ko, para akong isang pulubi na kailangan pang malimos. I'm sorry, Ma. I'm sorry. Patawarin mo na ako. Nanlalambot ang mga tuhod ni Audrey na nakiusap ng gusto. Kasalanan ko lahat. Hindi dapat kita pinabayaan. Patawad, Ma. Para saan pa? Kung unong-una pa lang ay pinakinggan mo na ako, hindi sana aabot sa ganito. Talagang kasalanan mo tong lahat. Habang nakatalikod ang matandang babae, ay naging pagkakataon iyon ng mga tauhan ni Zack na lumabas at pwersahang kinuhang armas na kapit nito sa kamay. Kasabay ng pagtigil dito na gumawa ng kahit anong galaw. Mabilis ding nakakilo si Zack sa isang kurap ng ina ni Audrey, ay nakuha na niya si Dazel mula sa pisig nito. Mas lalong nagwala sa galit ang matandang babae. Nagpumiglas. Pilit pinapalaya ang sarili mula sa mga lalaking triple ang laki at lakas pa niya. Ibalik niyo sa akin yung batang yan. Kailangan ko siyang dalhin sa black market. Meron na nakatakdang bumili sa kanya. Kung hindi, papatay nila ako. Halos mabaliw ito sa pagwawala. Ganon na lang ang pagkagulat ni Zack sa mga lumalabas sa bibig nito. Mahigpit niyang niyakap ang walang malay na anak na mama sa mga matang kinapakapa ang pulso nito. Saan? Nakahinga siya ng maluwag kasabay ng pagtulo ng mga luha niya nang nasa normal pang paghinga nito. Agad siyang bumaling sa isa sa mga tauhan. Go call for the personal doctor now. Yes, boss. Saka siya nagmamadaling lumapit kay Audrey na ito pa rin nanlalambot. Umahagulhol na sumalubong sa kanya. Anak ko! Hinigit niya ang asawa papalapit sa kanya. Agad na pinagaan ang pakiramdam nito. He's safe. He's okay, I promise. Hinagod niya ang likod nito. Zack, may dugo! Naroon pa rin ang taranta nito. Gustong hawakan ng egg ni Dazel pero pinipigilan ng sariling mga kamay. Dazel, anak, bakit wala siyang malay? The doctor will be here soon to check him. Paninigurado niya. Let's hurry up inside. Marahil may ginamit ang gamot ang ina nito para hindi mag-ingay si Dazel. Mabuti na lamang ay normal pa rin ang paghinga nito at batid na niyang hindi ganong kalalim masugat sa leeg. Subalit nakatago pa rin sa loob-loob niya ang panginginig at labis na takot na hindi niya pinapakita sa harapan ng asawa. Pinigilan niya rin ang papaluhan ng mga mata sa isiping muntik nang mawala sa kanya si Dazel. Black market? Balak nilang ibenta ang anak niya? Who knows that will happen after that? Ngayon pa lang ay hindi na niya mapatawad ang sarili na mismo sa tahanan nila nangyari ang insidente. He will not let this thing happen again. He cannot afford to lose his innocent son. Don't worry, Mrs. Audrey. Nasa mabuting lagay ng anak niyo. Thankfully, the wound on his neck isn't deep. Kaya nga lang, dahil sa laki ng pagkakatapya sa balat niya, ay mag-iiwan yun ng peklat. I recommend an ointment to quicken the healing process. As for why he is still unconscious, it's because of the medicine he was forced to intake. But it's not to worry about. His breathing is perfectly fine, just like he's in a deep sleep. Unti-unti nang kumakalma ang aking kalooban matapos yung sabihin ng doktor na lalaki. Nakakahinga ako ng maluwag na bumaling kay Dazel na maiping pa rin natutulog. Hindi alintana ang sugat niya ngayon. Ang panlalambot ng aking katawan dulot na nangyari ay nananatili pa rin habang nalulumpo ako sa kinauupo at tabi ng kama ni Dazel. Maraming salamat, Doc. Pasasalamat ko.
Hindi rin biro ang gisingin na madaling araw para gawin ang trabaho niya. Mabuti na lamang at halos 3 hanggang 5 lang ang pagitan ng mansyon sa bahay niya. Walang ano. Kung meron pa kayong katanungan o kung may dapat pa akong gawin, agad akong tutugon. Thank you, Doc Farhan. Sinserong sambit ni Zach. He offered the room for him to stay for the night while it's still chaotic outside. Ate Audrey, tubig oh. Alok sa akin ni Freya. Malugod ko yung tinanggap na mas kinaginhawa ng dibdib ko. Salamat, Freya. Dahil sa nangyari ay nabulabog na ang lahat ng tao sa mansyon. Nagising maging sina Panying at Helena na silang nagpapatahan sa akin kanina. Mabuti na lang at hindi malaki ang tinamo ni Dessert Diyos mio. Nakakahinga rin ang maluwag na pulalas si Panying pagkadis ang doktor. Grabe sa pagkabruhay ang mama mo, Audrey. Sarili niya nga po magagawa niyang saktan. Dapat mo nang ipamental yan. Dahil kung nasa matino siyang pag-iisip ay hindi siya mag-iisip ng ganitong bagay na gagawin niya. Tama ka dyan, Panying. Sang-ayon pa ni Helena na siya ring hindi makapaniwala sa nangyari kani-kanina lang. Ako nga na hindi kadugo si Gazelle ay ingat na ingat ako sa pag-aalaga tapos darating siya rito sa mansion para lang gawin ang bagay na yun sa apo niya. Nako, kung nagising lang talaga ng mga oras na yun, magtutuos kaming dalawa. Gumaan ang pakiramdam ko sa naging usapan nila, subalit sa kabilang banda ay siyang labis na kinasakit ng puso ko. Puno ng panlulumo ako napayuko sa mga maliliit na daliri ni Lizelle na hawak-hawak ko. I'm sorry. Kasalanan ko talaga. Kung bakit pa hinayaan ka pang papasukin dito si Mama sa loob. Sana pala, nakinig ako sa pag-aalinlangan ko. Hindi ko lang sa talaga lubos maisip na magagawa niya sa anak ko. Hindi sumagi sa isipan ko ang lahat ng to. Ang akala talaga, ang worst na magagawa niya ay gamitin ako para makakuha na naman ng pera. Hindi ko iniisip ang kapakanan ng anak ko. Naramdaman ko ang mga paghago ni Zach sa akin likod habang siya'y nakatayo sa likuran ko. Hindi mo kasalanan, Audrey. Wala kang kasalanan. No one has predicted it, not even me. Ang importante ay ligtas kayo ng anak natin. So please, don't blame yourself anymore. You did a great job not letting her hurt our son, alright? Namamasa mga mata ko na patingala sa kanya. Umarap ako upang yakapin ang bewang niya at isubsub doon ang mukha ko. Napakaswerte ko pa rin at hindi napuruhan ng husto si Desselle at hindi ako sinisisi ni Zach sa nangyari. Thank you for protecting us, mahal. Napakagaling mo. Mas sumigpit ang pagkakayakap ko sa kanya. You both are my life and responsibility. Mabuti naman. Huling pagsasalita ni Panying. Huwag inasasihin ang mga sarili niya sa nangyari dahil wala naman talaga kayong kasalanan dito. Napakabuti niyo nga magulang eh. Ang intindihin niyo ngayon ay ang buwan ng mama ni Audrey. Dapat lang yung makulong sa bilang buwan habang buhay nang hindi na maisipang bumalik at manggulo pa dito. Napaangat muli ako ng mukha. Tama si Panying. Hindi pwedeng makapanakit pa ulit si mama. Buo ang loob ko na tumayo para tignan muli si Zach. Kailangan ko makausap si mama. Bago natin siya ipakulong. Gusto ko muna malaman ang dahilan niya kung bakit niya ba ginagawa to. Hindi ba't mukhang may kinalaman din dito si Raquel? Ang babaeng yun. Hindi na siya tumitigil sa ginagawa nila sa atin. Sobra-sobra na to, Zach. Pati anak natin, dinadamay niya. Seryoso siyang tubango. Sandaling hinalikan ng aking noo. Ako nang bahala kina Raquel. I don't want you to dirty your hands, okay? Sa ngayon, itahan na muna natin ang mabang mo. Napakalma ako sa kasumang-ayon. Habang binabantayan nila Freya, Panying at Helena si Desselle sa loob at iilang mga gwardiya naman sa labas, ay nagtungo naman kami ni Zach sa bakanteng garahe kung saan kasalukuyan ngayong nakakadena si Mama. Mga walang hiya kayo. Tingnan niyo kung paano niyo ako tinatrato. Nasaan si Audrey? Ilabas yung babae niyo na ubod ay yabang. Kada bitaw ng salita ni Mama na naririnig ko pa lang mula sa malayo ay siyang pagkirot ng puso ko. Bakit ba siya nagkaganito? Oo, adik siya sa sugat at pera. Pero hindi naman ganito ang pagkakakilala ko sa kanya. Tuluyan kaming pumasok sa loob.